the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The shoots continued the mission. Alam niyo po yung halaman, pag pinutol mo yung halaman. Tapos may lalabas na mga suli. Ganyan po ang nangyari when John was beheaded. The tree was cut to the stump. As John died and was murdered and beheaded, but the shoots may newly po at ating misundo. According to Bishop Pombo, had a taping this afternoon with him at Men of Light. You look at this gospel, not very historical in its details as the beheading of John the Baptist. Because during the times of Jesus, beheading is very not practiced. Usually, maybe crucifixion or other forms. And yet, the beheading of John the Baptist in this story must be a parody. Para bang representation of something more than what happened in two levels. First, the gospel is a parody of Herod and the leaders. First, it's a parody of the beheading of John the Baptist and the beheading of the Baptist movement and the John the Baptist community. Nung natanggalan po ng ulo si John, parang nawalan ng ulo, walang leader, ang group of John the Baptist. Remember, John the Baptist had his own movement. It's called the Baptist movement. That baptized so many people, then they're part of the movement. In fact, Jesus is to be part of that movement because he was baptized by John. And when John the Baptist was beheaded, parang nawalan ng ulo yung organization. Diba sa ating mga Pinoy, napaka lapit yung salitang Pangulo. Pangulo ka ng organisasyon ninyo, commentator, lector. Pangulo ka ng organization ninyo, mga apostolado kayong panalangin. Or pangulo ka ng EMDC, o pangulo ng isang bayan, o isang bansa, isang organisasyon. Yung pangulo, galing sa word na ulo. Pangulo, di ba? Is the head. And you cut the head, you kill the leader. Para bang nawawala ng ulo yung organisasyon. Not only the person, but the whole organization. This is quite a challenge when we have new leadership call. Minsan tinatawag na kung namatay yung obispo sa isang diocese, tinatawag na sede vacante. It is vacated. However, for me, there must be a deeper parody, a representation of a truth that must be deeper than the movement of John being beheaded because of the death of John the Baptist. It must also be a parody of Herod, pangulo ng kanyang organisasyon, ang kanilang lugar, and the leaders of the Herodians as headless. Parang kahit buhay sina Herodes, mga leader, parang wala rin silang ulo. Kasi walang kwenta yung kanilang pagiging leader. Tingnan ho ninyo, Herod had his birthday. Parang birthday party, good time. He gave a banquet to courtiers, mga ng military officers, and leading men of Galilee. This is a representation of leadership in their locality that time. Pero ang lahat ng leader ito, parang wala ring ulo. Why? Because nobody defended the life of John. Nobody stood for justice and the innocence of John. They were maybe afraid of Herod. And yet Herod himself feared John. Si Herod, believe siya kay John. Si Herod, nakikinig kay John. He was amazed by his preaching. Kaya lang, he kept him in prison. Pero naniniwala siya, may paniniwala din sa katotohanan sa sinasabi ni Juan. Kaya lang, nangako siya kay Herodias, yung anak na sumayaw. Kaya lang, tingnan niyo po yung pangako niya. What is the context of the promise?
Eh di sumayaw yung anak. Birthday party, good time. Parang pag nagpa-party, ang saya-saya. Sabi niya, kahit ano, hingin mo, ibibigay ko kahit kalahati ng ating kaharian. Alam niyo yung pangako yun? Pangako ng isang lasing. Herod is intoxicated. And the rest maybe of the leaders of the Herodian group. They are headless at the moment. Parang kahit meron silang leader, parang wala ring leader. Parang walang kwenta. Because they did not represent the interest of the many, of the community. Pwedeng mangyari yan. We have leadership and yet they do not function to represent those who are supposed to be protected by the law. The young, the old, the poor, the weak. Those who are voiceless, those who are in need. And yet become headless. Parang walang pang-ulo. They are also decapitated. The very structure of this background. When you are intoxicated, when you are emotionally incapable, imbalanced, do not make major decision. Paglasing ka, pag masayang masaya ka sa good time, o malungkot na malungkot ka, huwag ka munang magdesisyon. Narinig ko ito sa isang spiritual advisor, may background din sa psychology. Sabi niya, when you are emotionally unstable, do not make major decisions. Halimbawa, malungkot na malungkot ka, huwag ka munang magdesisyon. Masayang masaya ka, huwag ka munang magdesisyon. Kamukha dito, masayang masaya, malasing na nangako ng nangako, masama sa kalooban niya ang kanyang binitawang salita. And yet, it is written here that seemingly this king himself did not have these principles and values in place. Parang nahiya dito sa bata, pero hindi nahiya patay ng isang tao for a dance number. Parang the value does not commensurate. It could be possible pala we have leaders, and yet seemingly if these leaders do not really represent the interests of the many, which they supposed to be represent, is also a headless society or community organization. There is hope in this very dim gospel. Mayroon pong line na the last part of the gospel, yung last sentence ng gospel, sabi niya, when his disciples heard about it, the beheading of their master John, they came and took his body and laid it in a tomb. Nung narinig nilang pinatay si Juan, pinudugutan ng ulo, dumating ang kanyang mga followers, and they took his body and gave him a respectful, dignified burial. The beheading of John the Baptist brought forth the shoots from the tree stump. Parang pinutulan ng isang mangga, pinutulan yung isang halaman, pero may lumabas na mga suli. Suli ba yun? Sa Pampangan, suli. Therefore, there's hope. There's continuation. There's life after the life of John. Jesus himself, he launched his mission after John was beheaded. In fact, the mission of Jesus took this cue to start when John was beheaded. There must be darkness around the gospel, but there is light, there is hope. There is Jesus carrying on the good news that we are supposed to carry and proclaim. The gospel of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.